Dear Kuya Poy, ako po si Sheila, 35 years old mula dito sa San Fernando, La Union. Didiretsuhin ko na kayo. Hindi ako makapaniwala sa nadiskubre ko sa boyfriend kong si Jonathan. Ang totoo kasi niyan ay ngayon ko lang nalaman na lumobo na pala ang pinagkakautangan ng kasintahan ko matapos niyang masagad ang tatlong magkakaibang credit cards niya. Noong una, sinabi sa akin ni Jonathan na kaya naman niyang bayaran ang mga ikinakaskas niya sa kanyang credit card. Pero nang hindi niya nakinaya nga, ay humingi na siya ng tulong sa akin para mabayaran ang lahat ng mga pinagkakautangan niya. Sa totoo lang, Kuya Poy, malaki naman ang sahod ng jowa ko na ayon nga raw sa kanya, pumapalo naman ng 70,000 pesos kada buwan. Kaya nga nagtataka ako, bakit hindi niya kinakayang bayaran ang mga ikinakaskas niya sa mga credit cards niya. Pero nagulat ako nang malaman ko na ang lahat ng ginagamit niya sa kanyang mga credit card ay galing pala sa napupunta pala sa mga ibinibigay niya sa aking bags, makeups, mga date namin sa mga mamahaling restaurant. Kaya pala hindi na nakapagtataka na nasagad na ang limit ng tatlong credit cards niya. Hindi ko alam, Kuya Poy, kung anong isasagot ko kay Jonathan. Matapos niyang sabihin sa akin na napakinabangan ko naman ang lahat ng meron akong luho na galing sa kanya. Kaya dapat din daw na kasama rin ako sa magbabayad. Unang-una sa lahat, ang punto ko, hindi ko naman sinabing ibigay niya sa akin ang lahat ng luhong iyon. Kuya Poy, kusa niyang ibinigay sa akin ang mga regalong yun. Kaya nasasaktan lang ako sa mga binitiwang salita sa akin ng boyfriend ko. Kaya nga after ng tagpong yun, ay gusto ko na lamang na ibalik sa kanya ang lahat ng mga iniregalo niya para wala na siyang maisumbat pa sa akin. Pero itong si Jonathan ay ayaw tanggapin ang lahat ng ito at ayon pa sa kanya. Nagbanta nga siyang itatapon lang daw ang mga regalong ito sakaling ibabalik ko nga sa kanya ang mga mamahaling gamit. Siyempre nanghihinayang naman ako kung tototohanin niya nga. Kaya hindi ko na lang ibinalik ang lahat ng mga kusa niyang ibinigay sa akin noon. Kuya Poy, at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programang Heart to Heart, ang tanong ko, kailangan ko nga ba talagang mag-ambag o magbayad din sa mga iniregalo sa akin ng boyfriend kong si Jonathan kung hindi ko naman hiningi o hiniling man lang ang lahat ng iyon? Yes, malinaw na napakinabangan ko naman ang mga gamit, pero hindi ko alam na dumagdag pala yun sa napakarami niyang utang sa kanyang mga credit cards. Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lamang muna ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. At sana nga po ay lalo pang dumami ang mga nakikinig sa inyong magandang mga kwento at mga pagpapayuhan sa programang Heart to Heart sa 105.9. Lubos na gumagalang, Sheila. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Sheila sa ating Dear Kuya Poy, kung saan ang kanyang boyfriend ay napakahilig na magregalo sa kanya at manlibre pa sa mga pagkain, sa mga gimmick nila, sa mga mamahaling lugar. Yung pala na max out na yung credit card niya, 3 credit cards. At ngayong nabaon nga sa utang ang boyfriend, naniningil na. Oo, nga lang, ang depensa naman po nitong si Sheila ay, teka lang naman, nirigalo mo yun, hindi ko naman hiningi. 'Di ba? Hindi ko rin naman in-request yan sa'yo. Ano nangyari? Bakit kailangan ako ang magbayad? Of course, sa tingin ko naman ay may kakayanan si Sheila na magbayad. Nga lang yung inuugali, yung iniaasal ngayon nitong boyfriend niya na si Jonathan ay hindi tama. Okay.
iklian lamang natin para hindi ka malito, Sheila, ha? Kung ayaw ipasoli ng boyfriend mo at sinasabi niya kang itatapon niya lang yung mga gamit na ibinigay sa'yo kapag isinholi mo yung mga regalo mo sa kanya, siguro, kung ganun, babasurahin niya lang, kung isoli mo sa kanya, hindi rin naman siguro mamasamain ng boyfriend mo kung ibebenta mo na lang yung mga mamahaling gamit na ito. 'Di ba? Lalo na nga kung branded yan, ibenta mo. 'Di ba? Pag-usapan niyo, okay lang ba na ibenta ko to at ibabayad ko sa iyo kung gusto mo. 'Di ba? Bilang pagsoli, bilang tulong doon sa kanya mga babayaran na mga credit cards, na mga hinahabol-habol na siya. Ayan, pero ito lang ang masasabi ko, Sheila, ha? Pagkatapos mong maibenta, maibalik sa kanya yung halaga na kakailanganin niya dahil dyan sa mga mamahaling ibinili niya sa'yo at ibinigay, makipaghiwalay ka na please. Bakit? Hindi kasi magandang karelasyon yung mga walang disiplina sa paghawak ng pera. Hindi magandang karelasyon yan. Sabi mo nga, malaki naman ang kinikita niya in a month's time. Okay? In a month. 70,000 pesos, tapos hindi mo man lang masuportahan yung mga luho mo. Ayan, at nagbibigay ka, naniningil ka na ngayon. Diba? Teka lang, delikado yan na karelasyon. Kasi alam mo, yung mga maluluho, magregalo, pero nababaon sa utang, there's really something wrong sa kanilang ugali. Delikado yan. Malapit sa gulo yung mga ganyan. At syempre, yun ding ugali nitong si Jonathan na matuos. Yung binibilang pala, yung kanyang mga ibinibigay at nanunumbat pa at that. Naku, napakagandang combo. 'Di ba? Mapanumbat pa. Out talaga dapat yan. Out yan sa mga ugali ng isang mabuting karelasyon. Hindi ka magiging masaya sa ganyang kapareha kapag kayong mapanumbat. Dahil konting kibot, konting makahanap lang ng butas at minsan nga kapag wala lang sa mood yan, susumbatan ka niyan. Gusto mo ba ng ganong klase ng karelasyon, Sheila? Sa tingin mo ba ay magbabago pa itong si Jonathan? Makikinig pa kaya siya sa'yo? 'Di ba? Hindi ko siya hinuhusgan, pero dito lang sa sumbong mo, hindi maganda yan. Inimpress ka, tapos nung naipit siya, sinumbatan ka, at siningil ka pa? Teka, mali yun. Mali yun. Yan pa lang, dapat, dalawang malalaking red flags yan na hindi ka magiging masaya sa ganyang relasyon. Kaya please, sige, tulungan mo siya. Benta ka ng gamit niya na binigay. Ibalik mo. Nang tumahimik na rin siya. Okay? At dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,